Mga kahinaan ng kasalukuyang batas na kung tawagan na Human Security Act ang nais daw palakasin ng bagong anti-terrorism bill. Kontrobersyal po yung panukala na yan. Pero para sa ilang eksperto, nakakatakot ang ilang probisyon nito na baka raw samantalahin at maging daan sa pang-aabuso. Gayunman, tiwala ang isa sa mga may hagda ng panukala sa Senado, si Senador Panfilo Lacson. Hindi raw yan mangyayari. Nakatutok si Mab Gonzales. Halos 13 taon na matapos maisabatas ang Republic Act 9372 o Human Security Act of 2007, ang pangunahing batas laban sa terorismo sa bansa. Pero halos hindi ito nagamit. Sa tala ng GMA News Research, 2 beses lang may nahatulang mga terorista sa ilalim nito. Pangunahing dahilan daw, takot magsampa ng kaso ang mga pulis dahil baka magmulta sila kapag napawalang sala ang akusado. Kaya sabi ni Senate President Tito Soto, panahon na raw para palakasin ang kakayahan ng bansa na labanan ang terorismo. Napakahina ng ating yung Human Security Act natin. Pinakamahina sa this part of the world and many parts of the world. Kaya nga tayo nakalista. Ang Pilipinas nakalista sa number 9 out of 100 plus countries. Number 9 tayo sa pinakamahina na paglaban sa terrorism. Sa Senate Bill 1083 o Anti-Terrorism Bill na inihain ni Senador Lacson at inadopt na ng House of Representatives, tanggal na ang probisyon sa Human Security Act na 500,000 pesos na multa kada araw sa maling pagkulong at pag-freeze ng assets. Kasabay ng pagbawa sa liability ng mga tagapagpatupad ng batas, pinalawak ng Senate Bill 1083 ang kahulugan ng terrorist acts. Kumpara sa kasalukuyang Human Security Act, mas maraming krimen ang mapaparusahan sa ilalim ng panukalang batas. Bukod sa terrorism at conspiracy to commit terrorism na dati nang nakasaad sa Human Security Act, makakasuhan na rin ang pagbabanta, pagpaplano, pagsasanay at pagpapanukalang gumawa ng terorismo, pagtatalumpati o pagsusulat upang manghikayat sa tao na maghasik ng terorismo, pati ang pagre-recruit at pagiging miyembro ng isang terrorist organization. Ayon sa mga kritiko ng SB 1083, malawak at malabo ang definisyon ng mga gawaing maaaring maparusahan sa ilalim ng anti-terrorism bill. Paano halimbawa pag nagrally o may pinuna sa gobyerno, maaari ka na ba tawaging terorista? Ang fear namin ay madali siya ma-misinterpret. So that if mayroon, halimbawa mag-viral ka, tapos ang maging epekto ng pagka-viral na sinabi mo na hindi naman siya false information, pero just like many things, nakaka-incite siya, and as a result, there's what they believe to be an atmosphere or spread the message of fear, they could then say that it's already we would be engaging in terrorism. Kaya kami ay may pangangamba na madaling ma-misapply yung crime ng terrorism. Pero ayon kay Senador Lacson, maski murahin nila na murahin ang presidente, hindi masasaklaw nito. Kasi ibang kaso haharapin nila doon, pwedeng libel o slander. Pero hindi masasaklaw yung legitimate exercise ng dissent at saka pagprotesta laban sa ating duly constituted authorities. may probisyon naman daw sa SB 1083 na hindi terorismo ang mga pagkilos gaya ng mga protesta kung hindi nito layunin na magdulot ng pinsala sa buhay ng tao at kaligtasan ng publiko. Napakaliwanag sa provision, dinefine namin yung terrorism, 5 yung definition pero sa bandang huli, kinwalify namin yon na kailangan yung purpose, yung intent at saka yung purpose maliwanag. Hindi lang yon. Opo. May provision pa, ito importante din pa, no? Sige, Senator. Na ang definition dito shall not include yung advocacy, protesta, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. Napakaliwanag. Kahit may nakasulat ka dyan sa batas na yan, hindi ko garantiya yun na hindi ma-weaponize yung law at magamit sa mga kritiko ng administrasyon.
Mas mahaba rin ang panahon ng detensyon sa ilalim ng panukalang batas. Sa ordinaryong krimen, hanggang 36 hours pwedeng makulong ang sinumang inaresto ng walang warrant. Sa kasalukuyang Human Security Act, hanggang 3 araw pwedeng i-detain ang suspect na inaresto ng walang warrant of arrest at kailangan siyang iharap sa hukom para tanungin at obserbahan kung siya ba ay maaaring na torture. Pero sa SB 1083, hanggang 14 na araw na ang detention period para sa suspect na inaresto ng walang warrant of arrest. Pwede pang palawigin ng 10 araw ang panahong ito, kaya pwedeng umabot ng 24 na araw. Hindi na rin kailangang iharap sa hukom ang suspect. Sa halip, sulat na lang na may detalye hinggil sa kanyang pagkakaaresto ang ipipresenta ng mga otoridad sa hukom. Ang may kustudiya sa suspect ang siyang mag-uulat sa hukom kung ano ang physical at mental condition ng inarestong suspect. Pag yung pulis na umaresto, hindi sumulat sa huwes, hindi sumulat sa CHR, makukulong siya ng 10 taon. Kaya obligado siya talaga mag-report eh. Pag hindi niya na-report yung hinuli nila, agad-agad hindi ito yung papalipas ka ng 2 araw bago pa sumulat. Nakalagay sa batas, immediately. So susulatan mo yung huwes. Puna rin ng ilan, tila masyadong makapangyarihan ang Anti-Terrorism Council o ATC. Sa ilalim ng SB 1083, ang ATC ay binubuo ng Executive Secretary bilang chairperson, ilang miyembro ng gabinete at Executive Director ng Anti-Money Laundering Council Secretariat. ATC ang nagbibigay ng pahintulot sa mga law enforcement agent at military personnel na mang-aaresto o maniniktik sa mga sospek sa paglabag sa Anti-Terrorism Bill. Nakasaad din sa SB 1083 na kailangan may basbas ng ATC ang anumang aplikasyon ng Department of Justice para opisyal na maipadeklarang terorista ang isang grupo. Maaari ring mag-designate ang ATC ng mga tao o grupo na kinakitaan ng probable cause na gumawa o nagbabalak gumawa ng paglabag sa anti-terrorism law. Ibig sabihin, pag na-designate ang isang tao o grupo, maaaring ipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang assets nila. Para kay Jokno, usurpation of judicial power ang ibinigay na kapangyarihan sa ATC. Pag may nahuli ang law enforcement, yung tingin nila ay suspected terrorist, hindi sila kailangan pumunta ng kahit anumang korte. Tatakbo lang sila sa Anti-Terrorism Council. Sa tingin namin ay usurpation of judicial power. Dahil sa ating constitution, klaro naman ang judge lang ang pwedeng mag-authorize ng ganyang klaseng detention. Never nangyari na may executive na nag-authorize ng detention ng ganyan, pero na lang ng Marshall ng panahon ni Marcos, ng diktadorya niya. Yung ATC lang mag-clear sa pulis na pwedeng filean ito sa DOJ. Ito yung mga disinformation ni Impe. Kaya sabi nila, yung ATC binigyan ng powers. Wala silang judicial or quasi-judicial powers na binibigay sa kanila. Hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay kay Pangulong Duterte ang kopya ng bill para sa kanyang pirma. Sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit naman maisabatas pa ang anti-terror bill, pwede pa rin naman daw itong questionin sa Korte Suprema. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.